Pero iba na po yung sitwasyon ngayon. So, nagkaroon na ng problema yung kumpanya. So, hindi natin alam dito matitest yung honesty ng sitaw sa mga sellers. Baka po kasi ang inaayos ng sitaw ngayon ay gusto nilang mag-operate ulit. 'Di ba? Magsimula ulit. So baka iniisip nila para ituloy na lang natin yung business, hindi na tayo mag-withdraw. Ang pina-priority nila ngayon, yung sinasabi nilang pagkilos nila ng tahimik is gumagawa sila ng paraan para makapag-operate ulit yung kumpanya. Aba, bago ang lahat, ibalik muna nila ang pera ng mga tao. Ibalik nyo po muna ang pera namin. Kung nagbabala kayong mag-operate ulit, may mga plano kayo, unang-una, ibalik nyo muna ang pera ng mga tao. So, it doesn't matter kung legit or scam, ang main goal natin, makuha yung mga pera natin. Kaya dito natin malalaman kung they are still honest sa mga seller, kung makikipag-cooperate sila, and makikipag-coordinate sa SEC with regard sa mga disbursement ng mga tao. Kaya nga 'di ba lumalapit tayo sa mga radio station ngayon, may mga seller na nagpapa-unlock ng interview kasi yung main goal natin is maibalik sa atin yung mga pera natin. Kaya sana lang hindi tayo lumayo doon sa pinaka main goal natin, yung layunin talaga natin. Ito, another thing yung grupo nila Anyol. So, huwag nyo na sanang binibigyan pa ng oras yung grupo ni Anyol. At baka malihis lang po tayo na alam nyo na yung pinaka-goal natin, no? Yung pinaka-layunin natin na makuha yung mga pera natin. Diba? Baka malihis pa tayo ng pinaglalaban natin ngayon eh. Eto mga ma'am sir may nakapagsabi lang nito sa akin. Share ko na lang din sa inyo. Kung bakit ba, alam nyo ba kung bakit galit na galit si Anyol, no? Sa sitaw, sa mga taga-sitaw. Kasi ang sabi kung bakit hindi na tinantanan ni Anyol itong sitaw ay dahil may isang sitaw seller na trash talk siya sa kanyang live. So ngayon, itong si Anyol, syempre gusto niyan makaganti. Kaya ang ginantihan niya, no, gumawa siya ng mga hakbang, no, nag-focus siya doon kay sitaw. Noong mga panahon na yon, pati mga alagad ni Anyol, ayan, talagang tinutukan nila, nag-focus sila kay sitaw. Hindi nila tinantanan hanggat hindi na-revoke yung license. So, ano yung gusto kong iparating sa inyo dito mga ma'am sir? So, gusto ko lang sabihin, kung hindi natin pinagpapakansin yung mga yan at nagfo-focus lang tayo doon sa goal natin, di ba? Kung nag-focus lang tayo doon sa goal natin, makakaiwas tayo sa mga perwisyo na yan. And second thing na gusto kong sabihin sa inyo, nung mga panahon na yan, nung mga panahon na okay pa ang sitaw, yung mga time na kumikilos na yan sila Anyol, sinabayan pa ng pagpo-post, no? Pagpo-post ng mga sellers, kanya-kanyang post ng mga kita nila. So, okay lang yung iba na medyo hindi naman ganun kalaki yung pinopost sa store nila. Yung iba kasi, yung kita nila sa affiliate, mismo yung pinopost nila. So, to be honest, mga ma'am sir, kami, one time lang kami nag-post. Kaya sabi ko sa brother ko, i-post natin. And then, na-realize namin, no, binura din namin kaagad. So, ayun, pagka-post namin, mga 10 to 15 seconds, binura din namin agad. Kasi hindi lahat sa mga pinopost natin ay nai-inspired. So, meron dyang mga naiinggit din. Kaya yung iba sasabihin, pag-inggit, pikit. Hindi. Yung iba, pag-inggit, sisiraan mo na yung business mo bago yan pipikit. Tapos mananalangin, ay sana tuluyan ng masira yung business nila. Diba? Ay sana tuluyan ng bumagsak yung business. Sana tuluyan ng bumagsak si sitaw. Kaya yun din yun eh, yung noon, yung sobrang pagpo-post ng mga kita sa affiliate. So, okay lang sana kung small amount yung pinag-uusapan. Kaso, milyon-milyon yung nakikita. Putik, alam nyo naman dito sa Pinas, no? Kapag tax ang pinag-uusapan, makakita ng mga ganyang earnings, di ba? Tax kaagad yung pumapasok sa isip ng mga yan. Now, kaya doon sa video kahapon ni Prof. Vincent, kung napanood ninyo, na meron daw grupo pumunta sa NBI, and then ang sabi ng NBI, baka mabasura lang, no? Ibabasura lang yung mga complaint nila kasi they found out na si sitaw daw
ay hindi scam. Sitaw is not a scam. Yun ang sabi ng NBI sa grupo na pumunta at nag-file ng complaint. So, I don't know, siguro nagsabi sila kay Prof, no? Nagsumbong sila kay Prof na ganun yung ginawa sa kanila, ganun yung naging resulta ng pagpunta nila sa NBI. So, ang tanong, kahit ba sa ang NBI kapag pumunta ka is ganun kaya ang sasabihin? Kasi ang sabi daw doon sa grupo na yon ay sa SEC daw po pumunta. Yun ang nung napanood ko ang video ni Prof kahapon, ang sabi sa kanila sa SEC pumunta at ang SEC ang kausapin. So, yun daw ang sabi ng NBI sa grupo na yun. Now, yung naiiwan na lang talaga na alas natin, no, is ang SEC, no? Or di kaya naman kung makaabot ito doon sa Senado. Ayan, di ba? Mas maganda, mas mabuti. Pero sa ngayon, yung naiiwan na lang talaga nating alas ay SEC kasi doon tayo tinutulak, doon tayo pinapapunta ng NBI. So, sana maging maayos yung usapan bukas, no? Kasi Friday na bukas, so bukas na yung meeting nila with SEC. Ayan, sana may maganda-gandang resulta to mga ma'am sir. Kasi doon sa, opinion ko lang doon kasi noong time na ini-interview yung attorney ng SEC sa Radyo Abante na nag-set ng meeting para bukas. So I think nag-invite lang siya ng meeting, no? Nag-invite siya ng meeting kasi hindi niya masagot yung tanong ni Prof. Kung napanood niyo yun, kung napanood niyo yung pag-uusap nila, yung interview na yon, doong part na yon, hindi niya masagot yung tanong ni Prof. So that's why, inimbitahan niya na lang si Prof for a meeting para ma-explain kung yun nga, yung sagot doon sa tanong ni Prof. And para na rin ma-explain and makapag-usap ng mga kailangang pag-usapan para mabawi yung ating mga pera. Siyempre, di ba, merong media kasi. Kaya, I think, opinion ko lang naman to, nagpa-unlock siya ng meeting. Pero, let's see tomorrow, di ba, magkakaalaman yan bukas, pumunta man si Sitaw or hindi. So, magkakaalaman yan bukas. Kung talagang willing yung SEC makipagtulungan, mas maganda nga kung merong kasamang reporter, no, ng taga-Abante para transparent, merong transparency yung meeting na yun. And yun nga, sabi ni Prof. Vincent, kapag pumunta doon, no, kung sino yung mga kasama niya, iisa lang yung goal and iwasan mag-away-away. Diba? Yung goal lang naman is talagang, yun nga, makuha yung mga pera natin. Kasi kung pupunta tayo doon para patunayan kung legit or scam si Sitaw, baka malihis lang tayo doon sa pinaglalaban natin. Baka lalong hindi natin makuha yung pera natin. Kaya yung main goal dyan, paano makuha ang mga pera natin at ano-ano yung mga gagawin natin. Yung mga seller na nandito sa Pinas at mga seller na nasa ibang bansa, yung mga OFW. So, yan sana yung talagang matutukan bukas sa meeting. Kasi syempre, di ba, libo-libo rin ang mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. So, kailangan din nilang malaman ano yung mga hakbang, may kailangan ba silang gawin para mabawi yung pera nila. Kasi ang hirap kumilos, nasa ibang bansa sila, and yung SEC nandito, no? Dito gagawin yung mga proseso. So, ano-ano yung mga hakbang. So, ayun lang mga ma'am sir, supportahan natin sila para bukas. Yun lang yung ang magagawa natin. Anyway, kung may magandang balita naman yan, may magandang update bukas, kung may good news, I know mag-update ka agad yan si Pro. So, abangan na lang natin yung mga updates tomorrow. So, ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong ang video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Anyway, kung may update, mag-update din tayo kaagad dito sa channel na to. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!